lakad. So yun, time check, it's 11:20 ng afternoon, and so ngayon nandito na ako sa isa sa mga tourist destination dito sa Lucban, Quezon, yung walang iba, Kamay ni Jesus. And nataon, napaaga tayo, mainit, actually maganda yung panahon. Ini-expect ko na sobrang init pero though mainit pa rin, pero iba pa rin yung init sa Maynila. Pero in fairness, yung klima dito mainit pero kaya mo siyang tiisin, and hindi natin alam kung maaakyat ba natin yung, I think humigit kumulang 300 step papunta dun sa Kamay ni Jesus. And so yun, i-check natin kung kakayanin natin kahit this oras ng tanghali. Pero let's go, nandito na tayo, and nataon na isa to sa tourist destination, so let's go. Sige, mamaya na lang. Okay, so nakapasok na tayo sa loob, and yun, bubungad yung isang malaki na pang-welcome nila sa Kamay ni Jesus. And I wonder why talaga gumawa yung mga, alam mo yun, yung mga ano natin, kababayan natin dito sa Lucban, Quezon, ng isang grotto na halos kompleto na, diba, sa loob, and very solemn ng place. And then, very interesting yung mapupuntahan natin sa tuktok mamaya, kasi dito pa lang sa baba, ang solemn na ng place, ang sarap na sa pakiramdam. And yun, isa nga ang Kamay ni Jesus sa, since tayo ay, di ba, mga Pilipino ay Catholic, so of course talagang very devoted tayo sa paggawa ng mga ganitong klaseng grotto. So yun, check natin sa taas mamaya. Let's go. So, kasama sa tagumpay nitong grotto, Kamay ni Jesus, yung mga ganito na may nilagay silang mga pangalan dito kung saan sila, okay, yung mga nag-donate para mas mapaganda tong Kamay ni Jesus. So, yan, thank you sa mga taong nandito kasi, di ba, gumanda yung area to. Si Conrad Paulo. Alright, so there you go. Okay, so paglakad mo ulit ng ilang minuto lang. Ito, meron dito isang structure. Dati daw tong simbahan, pero ngayon ang sinisimbahan na dito sa Kamay ni Jesus is itong bago na. So, Healing Church of Rice and Christ. So actually, dito sa place, wala naman siyang bayad. Kaya sa lahat ng mga gustong pumunta sa Kamay ni Jesus, pwede ka naman mag-donate. Okay, so para makatulong din sa pagpapanatili ng ganda ng Kamay ni Jesus. So, yun. May mga available silang donation box. So yun, sample lang tayo ng ilang steps. So in-expect natin yung maliliit lang na baitang. Pero ito, susubukin talaga yung tuhod mo. Malalaki yung steps niya. Kaya, tingnan natin, very challenging. Let's go. Tuloy. Tuloy tigil. Tuloy.
tuloy. So yon, may hangin naman siya. Thankful tayo kasi kahit may init, may hangin naman. So nakakailang step pa lang ako. And so according din sa resource, pero kitang-kita na dito sa taas yung bayan ng Lokban. So shoutout sa mga friend ko taga Lokban. So yun, ewan ko kung saan ka dyan. Basta kita-kits na lang tayo kung saan yung bahay mo dyan. So yun, kita-kita na siya, may view na tayo ng bayan ng Lokban. So anyway, hinihingal ako. Tuloy. And sabi nila, pag daw nag-skip ka, yung blessing daw kalahati lang din. So maganda, tapusin mo siya. Whew! Laban! So, kanina lang nandun tayo sa baba. Ayan. Tapos ngayon, siguro nakakailang steps na tayo. Pero, ang maganda dito, pag gusto mong magpahinga, meron silang mga ganito, yung pahingahan area. Diba? So, pagpagod ka nga, diba, sabi nila, pwede ka magpahinga, pero huwag kang hihinto. So, yun. Tuloy natin lakad. Jesus Christ ay pinakusap na sa krus. And alam mo yun, tinusok yung tagiliran niya. Alright, and so yan na yung naging dahilan din ng pagkamatay niya. And napuna natin dito na para literal station of the cross siya. Wala sa baba, nung hinuli siya, tapos pagpaakyat ka ng paakyat, ayun, hanggang sa pagkamatay niya. So, very solid. Ang sarap. Hindi pa. Okay, so nandito na tayo sa station kung saan yun. Namatay na nga si Jesus. And yung design nito ay ganun talaga. Yung last hour ni Jesus Christ bago siya mamatay. Kaya very solemn na place. Wala yun, nararamdaman ko lang ngayon ang init. Joke lang. Pero totoo ang init. Pero kahit na may init, mafe-feel mo yung serenity and solemnity nung location. So, perfect itong kamay ni Jesus for gusto mong mag-unwind, gusto mong mag-repent, and gusto mo ng tahimik. So, diba, yung ingay sa Manila, tapos yung crowded sa Manila, and yung mga troubles mo in life. Pero pag pumunta ka dito, hinihingal ka man, napagod ka man, pero yung feeling mo laban. Let's go. Dahil nandito na tayo sa tuktok na kamay ni Jesus. And yun, isa sa natutunan ko sa journey. Nakakapagod, mahirap. Pero pag nandito ka na, malapit sa kanya, alam mo yun, lahat ng pagod mo, magiging baliwala lang talaga. And yung, parang ganun din, siguro isa sa mga, di natin sure
Pero isa sa mga essence ng paggawa ng grotong to is siguro mahalin tulad natin sa buhay. Pag-aakyat ka talaga, may gusto kong gawin, may gusto kong mangyari. Maganda yung buhay na gusto mo. Mahirap talaga. Pero kapag nandun ka na, sobrang sarap talaga. And again, sa mga pupunta ng Kamay ni Jesus, strongly suggest yung place na to for solemnity talaga, yung tahimik yung place, malamig. Actually, it's 12:30 in the afternoon, supposedly, lalo na sa Manila. Ang init-init. Pero dito, alam mo yun, lumilim yung, nasa lilim kami, medyo lumamig yung place. And, sumarap yung pakiramdam. Kanina nung umaakyat ako, tsaka ng mga kasama ko, ang init. Pero nung malapit ka na sa kanya, lumamig. Ano kaya ibig sabihin nun? Do Papa! Yan! Yan! Sino? Ano? Diyan! Oh, ang laki ng punta. Diyan, tuloy! Ito lang yung nakatikim. Okay, so nandito tayo sa area kung saan ang daming koi. Yan, ang dami nila nagsilapitan. Kanina akala namin mangilan-gilan lang sila, pero in fairness, dumami sila ngayon tapos nagsilabasan siguro yung iba na nasa ilalim. And mainit kasi, so that's why sa ilalim medyo malamig. Pero nung nataon na parang makakainin sila, marunong din. Though anyway, Noah's Ark, babe, tama? So, dito tayo ngayon sa isang structure dito sa Garden of Eden. Dun sa kanina sa Kamay ni Jesus, katabi lang to. Pagbaba mo, katabi lang siya. And since garden, because dito yung magaganda talaga na mga halaman, mga puno, and ito meron silang bridge dito na may mga koi. Nakakatuwa din, nakikipaglaro yung mga isda. And ito nga, meron silang Noah's Ark. So, isa sa mga pinaniniwalaan natin ng mga Katoliko, diba? Biblical theory is isa to sa nabanggit, diba? Yung Noah's Ark, kung saan, ayun, ito yung mismong nagdire-diretso ng life nating lahat. So, solemn din yung place na to. And yung ark, according dun sa source natin, para siyang isang para siyang isang location kung saan nag-aaral, nagmi-meeting yung mga seminary natin, yung mga padre, madre natin. So activity area natin nila sa loob. Kaya bawal ang tourist doon, bawal yung mga tao doon. Pero okay na din kasi diba, sa Bible, halos ganun din. Very solemn din. And yung mga makakapasok din lang dyan, yung mga seminarista natin. Diba? So, again, best place. Then, dito sa Quezon, yung Garden of Eden. So, don't miss it kapag pumunta kayo dito. Okay, so tapos na tayo dun sa akyatin natin dun sa Kamay ni Jesus. So pagbaba natin dito, ito din yung kanina, diba? Yung bago tayo pumasok sa loob. Hindi pa natin siya tinikman. So inuna natin yung pag-akyat. And ngayon, nagkaroon tayo ng chance na kainan na yung pinagmamalaki ng Lukban, Quezon. Ito yung inihaw na lukban, longganisa. Okay, and yung pansit habhab then ng Lokban. Actually, itong mga to ay yun nga, sa Lokban nyo lang halos makikita. And yung iba siguro meron na sila na itong mga ibang version ng longganisa na parang Lokban din. Pero ito kasi masarap kasi
dito mismo sa lokban mo kakainin. And dun sa Pansit Habhab, okay, ito ay tinawag na habhab kasi pag kinain mo siya, kailangan mo siyang hababin. And yung mga ordinary, yung mga kinasanayan natin na pansit, ay ang nilalagay nila ay usually kalamansi. Pero dito sa lokban, ang minimix nila dito na sausawan or pampalasa pa para mas maging masarap yung pansit is yung suka. So yun, tikman natin. Malasa kasi yun nga, yung mga ingredients niya ay ayun, meron baboy, tapos hindi siya ganun kadaming vegetable or gulay, pero mararamdaman mo yung mix ng ingredients, sibuyas, bawang, tapos malinamnam, magandang masarap. So yun, ang nag-neutralize nung lasa nung pansit ay yung suka. So, sarap niya. Ngayon, try naman natin, tikman natin yung longganisang lokban na yung sa iba, ang nilalagay dito ay actually, kanina natikman ko na siya. Hindi ko matiis. Pero nilalagay ng iba dito ay ketchup or iba-ibang trip dito sa longganisa. Pero sa lokban, yon, ang sausawan din nila dito ay yung tinatawag nating suka din. Okay, tikman natin. Sarap. So, yun. Once na dumayo kayo dito sa Lokban, specifically sa Kamay ni Jesus, ayun, huwag nyo rin palalampasin yung masarap na pansit habhab nila dito. And ito ang galing sa Lokban. Tara, kain! Sa labas kaya, babe? So, that's the end of our video para sa mga susunod na mga vlogs pa natin, sa mga travel vlogs natin. Just like and share and comment dito sa video natin para ma-notify ka sa susunod na biyahe natin. God bless everyone and see you all.